Three-term school calendar. Kabenjo, good morning po at welcome ulit sa DCXL. Good morning! Yes, Sir Ricky, magandang umaga po. Apo. Morning po sa lahat. Kayo, Kabenjo, ay nasa hearing kahapon sa House? Yes sir, yes sir. Opo. Oo. Pwede bang kwentuhan mo kami? Ano bang, essentially, ano sa kabuuan yung nahita doon sa hearing? Well, yun naman ay parang mas orientation and update. No? Kasi pangalawa na yan doon sa the same topic. Oo. No? Orientation at update po ng DepEd doon sa House Basic Education Committee as to the implementation of two important matters supposedly. Oo. Yang una, ito nga po, yung three-term school calendar system natin na ipatutupad ngayong June. Oo. At saka yung aral program natin na embedded dito sa ating school. So, more or less yun po. At syempre, yung nagbigay yung DepEd nung status. At of course, yung ating mga resource persons naman, yung mga teacher natin, ng mga teacher organizations, ng mga samahan ng mga principals, ay nandun din po sa hearing bilang mga resource person. Oo. So tama ako sa feeling ko na itong lumabas na bagong 1.3 million grade 11 students, nasa EDCOM report na ito di ba, Kabenjo? Yes, sir. Oo. Kung tutuusin, wala nang bago to. Kaya lang, nabibigla pa rin tayo kasi syempre, pag figure ang pinag-usapan, parang we reflect kung ano yung talagang malaking problema natin. But basically, kaya rin kami napatawag sa inyo, kayo raw ay tumututol dito sa three-term school calendar? Una, i-clarify natin na hindi naman talaga kami, hindi naman sa ayaw namin to. Oo. Ang sinasabi lamang naman namin ay siguro ngayong panahon na to, ngayong school year, by June 8, baka sabi namin, baka pwedeng pag-isipan po muna natin, mag-usap muna kasi hindi pa gano'ng kataas yung confidence level ng ating mga guro. Marami pa rin mga tanong dito sa ating mga guro. Sa field, kahit saan po tayo pupunta, ang binigay lang naman sa amin ng DepEd ay isang online orientation. Actually, hindi nga it's actually orientation. It's even an orientation na interactive. Nanood lang kami ng Video. Tapos may instruction ng anong gagawin. Mga ganun po. And nakakarga din kasi dito yung iba pa na mga changes sa grading system, mga changes po of course sa ating curriculum. So, sabi namin baka pag-usapan po muna natin uli kasi hindi rin namin nakikita yung readiness din naman ng ating system ng DepEd mismo as to the like for example materials, di ba? Kasi ang materials natin the same as the old materials, and wala pa rin tayong mga libro Sir Ricky, di ba? Matagal na rin naman nating sinasabi yan, So, yun po, sana naman hindi naman ma-abandon yung mga basic necessities na ilalagay sana sa priority, kaysa po dito sa pagbabago na ito doon sa Right. Hindi naman to wala namang binago, actually essentially binawasan lang ng isang grading period so from 4 to 3 up. So ang pinaka-contention nyo rito kung bakit kayo humihiling na ito'y huwag munang maipatupad because of the many preparations that you have to do na hindi pa nagagawa ito. Kumbaga mag-i-struggle ang mga guro natin kung agad-agad ito'y ipapatupad. Yes, Sir Ricky, considering isang linggo na lang, pasukan na. Yun nga essentially, di ba? Kasi bukas weekend, And then, after nitong weekend na to, brigada eskwela na namin, sa natin lahat. Oo. Kasama nga pala kayo dito. Mga guro, alam mo naman. Opo, Teka muna. Lunes. Oo. Brigada eskwela na ako. So anong pulso ng DepEd? Ito ba, nakipag-usap na ba kayo sa kanila? Well, yes. Several times doon sa hearings din sa Kongreso, Tapos meron namang mga separate, May mga usapan of course, meron din kaming hiningi na consultation kasi maaalala ninyo February pumutok ito Tapos wala nakakaalam sa amin, wala nakakaalam sa system, Wow. Parang nagulat yung lahat, Kaya humingi kami ng orientation sa DepEd Central Office noong March, Binigyan naman po kami ng pagkakataon
at nagkaroon naman kami ng mga tanungan at nakita naman namin in all fairness to our DepEd, nakita naman po namin na meron naman tong rason kung bakit gusto itong ipatupad ng ating Department of Education. Pero ang sinasabi lang namin, baka bigyan mo naman ng kumbaga ng buwelo. Di ba? Wag naman na kaagad-agad, di ba? I think may naganap sa yung unang-unang orientation, online orientation, din sabi ko kanina, naganap po yan, for teachers of NCR and Region 11, I think, Tapos ayun, sunod-sunod na ang sabi ng DepEd kahapon sa report ay halos natapos na lahat, yung buong Pilipinas. Ibig sabihin, kung ano man yung pinagraanan namin sa NCR dyan sa online orientation po niyan ay dumaan na rin po yung lahat. Pero, well, sabi nga natin, online orientation nga, it's not even interactive, na hindi ka pa pwedeng magtanong, pwede kang mag-chat doon na hindi rin naman agad din masasagot. So may anticipated questions kagad, yung DepEd ron yun ang sinagot nila, may mga gayon po, So syempre, 'di ba, yung alam mo yung benefit of the question and answer, yung follow-up question, of course, So sabi nga namin to raise the confidence of our teachers na magiging pangunahin po ng mga implementers ng program na to, But sabi ko nga, alam mo naman kami, Sir Ricky, sa EDC, hinahanap namin kung saan tayo pwedeng magkakasundo sa isang bagay, at hindi naman kami of course we don't find faults, ang inaano namin talagang kung saan po tayo, nagre-raise kami ng concerns, nagre-raise kami ng issues para mapag-usapan, matalakay, and after that, tsaka tayo mag-decide. Tingin namin hilaw pa. Hilaw pa. Yun po yung aming pagtingin. Oo, kasi nga pakiano mo lang very quickly kasi ito yung yung dati hanggang 4th grading period, ngayon magiging 3 na lang na grading period, At it would require yung pagko-compress ng inyong syllabus, basically, Oo, tawag namin dyan, by the way, Sir Ricky, budget of work, para yan yung syllabus natin sa kolehiyo, yung budget of work, yun yung competencies na expected na maibigay doon sa period na yan. So, meron po tayong tatlong terms, o tatlong grading periods. So, pagkakasyahin mo, yung dating hinahati mo sa 4 ay hatiin mo ngayon sa 4. Yun lang. Ganun lang siya kasimple. At kung tama ako ng intindi, wala namang kayong, parang essentially, wala namang kayong tutol dito, mga kaguruan natin, kung hindi yun nga lang yung paghahanda. Because you understand the wisdom. Oo. Yes, sir. Tsaka, of course, syempre, may ilang mga minor issues din na kinakailangang matugunan. Like, for example, yung sinasabi ng DepEd na dapat yung mga panahon na hindi na anong tawag dito, yung hindi mag-overlap, yung paggawa ng grade doon sa paggawa ng yung sa klase, kasi ayun ang problema natin, may klase ka tapos kailangan mong gumawa ng grade, dahil bigyan ko kayo ng halimbawa, napag-usapan yata natin ito na nakaraan, sir, halimbawa, kapag ikaw ay let's say, for example, yung 4th grading ngayon, tayo ay nag-test ng Friday. Abay, Monday, may klase ka. Diba? May klase ka na nung Monday. So, yun yung isang problema natin. So, ano gagawin mo doon? Kailangan mo ma-accomplish yung grades, At the same time, may klase ka pa. So, doon tayo problema kapag dito sa own system po natin. Alright. Sige, ako. Kabenjo, as always, salamat at mabuhay ka. Good morning! Thank you, sir. Yes, salamat din po. Yes, Sir Ricky. Thank you po. Si Teacher Benjo Basas, Teacher's Dignity